Makalipas ang 3 araw, inilibing na yung kapatid ni Tari. Ang sabi kasi ng biyanan ng kuya ni Tari, hindi na raw ito pwedeng patagalin pa dahil yung mga taong dumarating, masyado silang nakikiisyoso kung ano ba talaga ang kinamatay ni Fred. Ray, hindi na natin ito pwedeng patagalin pa. At saka, may nararamdaman akong kakaiba. Ano po yun, tatay? Hindi ko alam, Ray, basta iba ang pakiramdam ko eh. Nung mailibing na ito, nag-alisan na yung mga tao. Naiwan lang dito si Tari at saka yung matandang lalaki. Nagulat si Tari dahil merong isang lalaki na lumapit at nakasuot ito ng purong itim. Mula paa hanggang sa ulo ay nakasuot siya ng kulay itim. Ang bati nito sa matandang lalaki. Kamusta ka, Isko? Mukhang nakalimutan mo na yung mga pinag-usapan natin. Anong ginagawa mo rito? Saka, paano mo nalaman na nandito ako? Tay, sino siya? Huwag ka na munang magtanong. Kami ang may pinag-uusapan. Isko, halika't mag-usap tayong dalawa. Hindi na, Pablo. Hindi ko nakakalimutan yung pangako ko sa'yo. Ginagawa ko naman ito eh. Ginagawa mo nga pero paminsan-minsan. Dapat madalas. Dapat kailangan mong dalasan ang pag-aalay sa akin ng kaluluwa. Hindi naman pwede yun, Pablo. Siyempre, kailangan ko din naman magpahinga. Kung ganon, Isko, tinatalo mo na ako. Hindi ka na sumusunod sa mga utos ko. Tay, sino ba ito? Saka, anong pangalan mo? Pablo? Oo, Pablo ang pangalan ko. Bakit? Pablo? Ikalawang pangalan ng demonyo. Tay, bakit? Anong meron sa taong to? At saka, bakit kaya niya kayong pasunurin sa mga gusto niya? Isko, nagtatanong ang kasama mo. Sagutin mo siya ng maayos. Dito lang ako. Makikinig ako sa kwento mo. Aasahan ko, Isko, na hindi ka magsisinungaling. Ganito yun, Ray. Hindi ba nasabi ko sa'yo na meron akong halong kaliwa? Nang dahil doon, Ray, nagkaroon ako ng ikalawang buhay. Tay, Parang hindi ako makapaniwala. Paanong nangyari yun? huwag ka munang kumibo. Nagkukwento pa si Isko. Ituloy mo. Sabihin mo sa taong ito ang katotohanan. Baka naman kasi isipin niya na masyado akong masama sa paningin niya. Di ba? O gusto mo ako na lang ang magkukwento? Hindi. Ako na lang. Ganito yun, Ray. Noong araw ay sinubok ako ng panahon. May nakalaban ako na isang mataas na uri ng mangkukulam na may halong barang ang kakayanan. Hindi ko ito kinaya. Nang dahil doon, Ray, nailigtas ang buhay ko nung narinig ko at nakita kong nagpakita sa akin si Pablo. Inalok niya ako, Ray, na kung gusto ko pang mabuhay. Tapos, Tay, anong pinili mo, Tay? Siyempre, gusto ko pang mabuhay, Ray, pero wala eh. Wala na akong magawa ng panahon na ito nung makalaban ko yun. Ubus na ang lahat ng kakayanan ko. Nang dahil doon ay pumayag ako sa kagustuhan ni Pablo. Anong kapalit nito, Tay? Ang kapalit niyan ay mga kaluluwa. Sa totoo lang niyan, Ray, matagal ko na siyang inaalayan ng mga kaluluwa. Pero ang mga kaluluwa na ito ay purong masasama.
Yan ang isa ko pang ipinunta rito, Isko. Bakit puro na lang aswang at mangkukulam? Gusto ko naman yung mga inosenteng tao. Hindi pwede yun, Pablo. Yan ang hindi ko kayang gawin kailanman. At sinusuway mo na ang iyong Panginoon. Tandaan mo, Isko. Kayang-kaya kitang kitilin ang buhay ngayon dito sa harapan ng uhugin na yan pag ginusto ko. Ngayon, Isko, susunod ka sa mga gusto ko. Pablo, pakiusap. Huwag muna rito. Bigyan mo pa ako ng ikalawang pagkakataon. O sige, pumapayag na ako. Kikitil ako ng buhay upang maalayan ka ng bagong kaluluwa. Pero dapat ito ay masama. Ano na naman yan, Isko? Ano yan? Ganito, Pablo. Dito sa aming bayan ay napipinto ko yung mga masasamang tao na nagtatago rito. Ganito, sila ay sisintensyahan ko ang buhay upang maialay sa iyo. Ayos na ba yun, Pablo? Inosente ba yun? Masama ba yun? Ano, Isko? Ang katotohanan niyan, Pablo, yung sinasabi ko sa iyo ay mga masasamang tao na kumitil ng buhay ng mga inosenteng tao. Okay na ba sa iyo yon, Pablo? Sa palagay ko pwede na, pero damihan mo. Damihan mo. Hindi po pwedeng isa lang sa loob ng isang taon. Kailangan ko ng sariwang kaluluwa, Isko. Teka sandali, sumusobra ka na. Bakit kailangan mong alayan ng kaluluwa? Ano ka ba? Sino ka ba talaga? Isko, hindi ako kilala ng uhugin na ito. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo. Ray, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon pa magpapakita si Pablo. Ang katotohanan niyan, Ray, itong si Pablo ay isang tao na may dugong demonyo. Ano? Tay, totoo ba yan, Tay? Meron bang ganun? Meron, Ray. At yung nasa harapan mo, siya na yun. Kaya kailangan ko siyang alayan ng mga kaluluwa upang ang buhay ko ay hindi niya kunin. Kung hindi mo lang alam, Ray, ang aking kaluluwa ay nakasangla na sa kanya matagal na panahon na ang lumipas. Utang ko sa kanya ang aking buhay, kaya lahat ng gusto niya ay dapat kong sundin. Pero kahit na, Tay, ba't pinili mo, Tay, na magpasailalim sa kapangyarihan yan, Tay? Dapat, Tay, mas ginusto mo na lang na mawala. Ang importante dun, ginagampanan mo ang utos ng Ama. Ganun naman talaga, Tay, eh. May natatalo at may nananalo sa laban. Dapat, Tay, tinanggap mo na lang. Kesa dyan, nautulang kayo niyan. Ngayon, yung mga kaluluwa ng tao na walang kaalam-alam ay pakikinabangan yan. Ray, kagaya ng sinabi ko kanina, purong mga aswang at mangkukulam ang aking pinaslang. Tama yun. Tama. Kaya wag ka nang kumibo, uhugin ka kung ayaw mong pitikin ko yung mukha mo. Pag pinitik ko yung mukha mo, tandaan mo, matatanggal yung ulo mo sa katawan, uhugin. Pablo, tama na. Sige, kung maaari lang ay umalis ka na. Hindi pwede. Dahil meron akong ipag-uutos sa'yo, Isko. Ano yun, Pablo? Kailangan ko yung kaluluwa ng pare. Ano? Ulitin mo nga, Pablo. Ang sabi ko, kailangan ko ng kaluluwa ng pare. Pare? Bakit pare pa ang napili mo? Simple lang, Isko. Sabihin na natin na malakas siya. Nababalot si Father ng liwanag, hindi ako makalapit sa kanya.
Kaya ikaw ang gagamitin ko upang makitil mo ang buhay ni Father. Alam mo, Pablo, kaya mong hawakan ang buhay ko pero hindi mo kayang hawakan ang gusto kong gawin. Ano pa bang gusto mo? Inaalayan na kita ng mga sariwang kaluluwa. Pero bakit pa yung alagad ng Panginoon ang gusto mong kunin? Gusto kong kunin siya dahil hadlang siya sa mga plano ko. Hoy, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Yung pinaplano mo ay hindi maganda. Tandaan mo, tagapaglingkod sa bahay ng Panginoon, yung plano mong kunin. Lumayas ka na nga. Pag hindi ka lumayas, mapipilitan akong labanan ka. Ganon. Isko, hindi yata ako kilala nito. O baka naman, Isko, pwedeng siya na lang muna ang ialay mo sa akin. Hindi pwede, Pablo. Hindi pwede. Tayo ang maglalaban pagka ganyan. Ano? Lalabanan mo ko? Nagpapatawa ka yata, Isko. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Sige, ganito, dahil kailangan pa kita. Sundin mo ang gusto kong gawin at ang gusto ko mamayang gabi. Sumunod ka, Isko, kung hindi, kukunin na kita. Tapos na ang paglilingkod mo sa akin. Kailangan ka ng pakinabangan sa ilalim ng lupa. Matapos nun, bigla raw nawala itong si Pablo. Tay, ano na po gagawin natin? Totoo ba yung sinasabi nun? Na, baka kayo ang kunin? Totoo yun, Ray. Totoong totoo. Sa totoo lang hindi ko akalain na sa tagal ko nang naninirahan sa mundo ay sa ganitong paraan pala ako mawawala. Nagkamali ka kasi, Tay. Dapat ay hindi ka pumayag sa kagustuhan nun. Doon nga ako nagkamali Basta bahala na. Umuwi na muna tayo. Pag-uwi nila sa bahay, yung matandang si Isko ay hindi raw ito makakain. Palaging malayo ang tingin at halatang meron itong iniisip. At nung pagsapit ng gabi, heto na ang ginawa nung matanda. Inutusan niya si Tari na itali ang kanyang mga katawan kung saan man matibay na pwesto. Ray, talian mo. Kumuha ka ng tali at itali mo ako. Bakit, Tay? Anong meron, Tay? Basta talian mo, Ray. Nagtataka man si Tari, pero sumunod siya sa utos ng matanda. Madali niyang itinali yung matanda doon sa sulok ng bahay. Habang nakatayo ito, pinagmamasdan ni Tari ang kanyang itsura. Ang nakita rito ni Tari, yung kanyang mga mata ay naging purong itim. Tapos, nagulat si Tari dahil yung nakatali sa kanya na mga malalaking lubid, madali lang itong naputol. Unti-unting lumakad yung matanda papunta kay Tari. At nung magsalita ito ay gulat na gulat si Tari dahil hindi na ito yung boses ng matanda. Kung hindi, ito yung boses ni Pablo. Huwag mo kong harangan. Ako ang nagmamay-ari ng katawang ito. Gagawin ko ang gusto ko. Ang sino mang humarang sa akin ay kikitilin ko ang buhay. Lumayas ka sa harapan ko, uhugin ka kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Hindi. Hindi pwede. Alam kong pupunta ka sa simbahan na yun dahil nga sa sinabi mo na yung pari doon ay gusto mong kunin ang kaluluwa. Sa palagay mo, pag napatay mo si Father, sa iyo mapupunta yung kaluluwa niya. Diyan ka nagkakamali dahil tagapaglingkod siya ng Ama. Siya ang kukuha sa kaluluwa ng pari na yun at hindi ikaw. Tandaan mo, mas makapangyarihan ang Panginoon sa taas kesa sa iyo.
Walang Panginoon dito ngayon. Sige, nakaharang ka lang din naman sa dadaanan ko. Hinahamon kita, uhugin, ipakita mo sa akin ang kakayanan mo bilang isang albularyo. Ganun. Hinahamon mo ko, sige. Ang ginawa ni Tari nang dahil sa galit niya, muli niyang ginawa yung abilidad niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hinawakan ni Tari yung kanyang medalyon na ibinigay sa kanya ng diwata. Tapos inilagay niya ito sa kanyang kanang kamay at nagwika si Tari ng, "Hindi ba demonyo ka? Pwede ba? Ilipat mo ang lugar, wag dito. Wag dito pakiusap." "Sige, masusunod uhugin." Napunta raw sila Tari sa gitna ng kabukiran. At sa kabukiran na ito, may nakapaligid na mga nakatusok na apoy gamit yung mga sulo. "Andito na tayo. Tamang-tama, uhaw na ako sa kaluluwa ng mga inosenteng tao. Hindi ko na muna pupuntahan si Pader. Gagamitin ko ang katawan ni Isko upang makapatay ako ng bagong tao at nang pakinabangan ko ang kaluluwa nito." "Ganun ba? Sige, simulan na natin. Ang dami mo pang sinasabi." "Gusto ko lang malaman mo, uhugin, na kapag nakitil ko ang buhay mo, ako ang makikinabang sa kaluluwa mo. Hindi ko naman kakainin yung kaluluwa mo. Gagawin lang naman kitang alipin at ipapakita ko sa inyong ama na ang kanyang tagapaglingkod ay ako ang nakikinabang sa kaluluwa." "Ayos lang. Hindi naman ako naniniwala sa sinasabi mo eh. Alam kong sa oras na ito ay nakikita tayo ng ama. Naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Sige demonyo, lumapit ka sa akin. Gawin mo ang lahat ng gusto mo at gagawin ko yung mga gusto ko." Ang ginawa raw ng demonyo na ito na nasa katauhan nitong matandang si Isko. Naglabas daw ito ng isang mahabang espada na kulay itim. Umihip lang daw ito sa kanyang kanang kamay at bigla na raw nagpakita yung espada. At hindi lang yun, umuusok pa raw ito na walang tigil. Animoy galing sa ilalim ng lupa yung espada na ito. "Ano, sinisindak pa lang kita. Pero nakikita ko sa iyong pagkatao. Takot na takot ka na." Napakaswerte ko naman. Yung hiling ko kay Isko ay matutupad. Sugod, uhugin, sugod. Gamitin mo sa akin yang walang kwentang medalyon na ibinigay sa'yo ng diwata. At ganun nga ang ginawa nitong si Tari. Yung medalyon na ito, nilagay niya muli sa kanyang kanang kamao. Mabilis siyang sumugod sa demonyo. Pero kada hahalipawin niya ito ng kanyang mga kamao, ay hindi ito tinatamaan. Napakabilis ng pagkilos nito at sa tuwing hindi tatama si Tari ay humahagalpak ng tawa yung demonyo na nasa katawan nitong matandang si Isko. "Sige, halipaw pa. Pero sa totoo lang alam mo, kahit naman hindi ko yan lihisad hindi naman ako tatablan ng walang kwenta mong gamit. Sige, hindi ako lilihis bata. Tatalikod pa ako kung gusto mo." "Sige, gawin mo. Bira na hanggat may pagkakataon ka pa." Mabilis na inundayan ni Tari ng suntok sa likod, sa batok at sa ulo yung matanda habang may nakasapi. Gulat na gulat si Tari dahil ramdam na ramdam niya na yung kamao niya ay hindi man lang sumasalat sa katawan nito. Nakikita naman ni Tari na tumatama ito
sa parteng binibira niya pero para lang itong hangin na hindi man lang natitinag. Umatras si Taray ng konti at nagwika ito sa sarili niya. Ama, alam ko po na nakikita niyo kami ngayon. Bigyan niyo po ako ng kalakasan upang mapalayas ko ang demonyo na ito. Nagdadasal si Taray nung mga oras na ito. Hindi ko na lang sasabihin, Commander, yung iba pang mga binanggit na Latin nitong si Taray dahil kasi pag binanggit mo ito ay hindi maganda ang kalalabasan. At saka, ayon kay Taray, yung taong babanggit nito pag nagkamali ay siguradong hindi maganda ang kalalabasan ng kanyang buhay. Matapos magdasal ni Taray, naramdaman niya sa kanyang likuran animoy merong gustong pumrotekta sa kanya. Hindi niya ito nakikita pero dahan-dahan siyang lumapit kay Pablo habang itong si Pablo nakatingin sa taas ni Taray na animoy takot na takot. Sino ka? Sino ka? Huwag mo sabihing ikaw ay isang anghel na bumaba sa lupa upang tulungan ang uhugin na ito. Tumitingin si Taray sa likuran kung saan nakatingin itong si Pablo. Wala siyang nakikita pero ramdam niya na meron talagang isang bagay doon sa likod na hindi niya nakikita na handa siyang protektahan. Habang sinasabi ni Pablo yung mga kataga na ito, kitang-kita ni Taray na yung katawan ng matanda ay bumagsak at sa katawan ng matanda na bumagsak, nakita rin ni Taray na mula dito ay lumabas si Pablo. Walang sino mang anghel ang pwedeng pumigil sa akin. Hoy uhugin, paano mo natawag ang anghel na yan? Anong sinasabi mo? Anong anghel? Wala akong tinatawag na anghel. Anong wala? Mukhang pinagloloko mo ko, bata. Ikaw, anghel, hindi ka naman pala kilala nito eh. Pwede ba? Iwanan mo na kami. Huwag ka nang makialam dito. Hindi siya aalis. Tamang hindi ko siya nakikita pero alam ko at ramdam kong nandyan siya sa likuran ko. Patapusan mo na, Pablo. Kung yung biyanan ng kuya ko ay naloko mo, pwes ako hindi. Malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. Ako ay tumawag sa kanya habang nakapikit. At heto na ngayon, dininig ng Panginoon ang aking hiling na ako ay protektahan laban sa demonyo na katulad mo, Pablo. Bumalik ka na kung saang impyerno ka man nanggaling. Aalis ako. Pero babalikan kita, tandaan mo yan. Tandaan mo yan, uhugin. Yan naman ang hirap sa iyo, Pablo eh. Hindi ka marunong tumanaw ng pagkatalo. Kung ako sa iyo, huwag ka nang babalik. Dahil sa oras na bumalik ka ay muling magpapakita ang ipinadala ng Panginoon na pwedeng magprotekta sa amin ng Lolo Isko ko. Naintindihan mo? Nakakainis! Matapos nun, biglang nawala itong si Pablo. Kasabay nito yung pagkawala ng presensya nung nasa likuran nitong si Taray. Madali niyang ginising yung katawan ng matandang si Isko. Ginigising niya ito ng paulit-ulit pero hindi ito magising. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya ang wisyo nito. Merong binanggit si Taray na mga usal. Matapos nun ay bumalik na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ray, ikaw Ben, Ray. Anong nangyari? Nasaan tayo? Saka, ano ba to? Putik to ah. Ba't napunta tayo dito, Ray? Tay, kaya tayo napunta rito dahil yung katawan mo pinasok ng demonyo. Naniniwala ako, tatay, na hindi mo alam yung mga nangyari kanina. Sakit ng katawan ko. Pakiramdam ko parang tinusok yata yung katawan ko. Bakit nga tayo napunta rito, Ray? Ano bang lugar ito? Tay, hindi mo ba naaalala?
itong bukid na ito. At yung kubo na yun, diyan nakatira yung kantanod. Tapos tay, sa dulo nito, diyan yung pinuntahan nyo tay yung may isang grupo ng mga aswang. Oo nga no, ang layo nito Ray, pwede ba buhatin mo na lang ako? Parang sakit ng puso ko Ray parang pinipiga Sige po tay. Nung buhatin ni Tari yung matanda, ramdam na ramdam ni Tari na sobrang gaan nito. Animoy nagpapasan lang siya ng isang sako na walang laman. Nung makarating na sila sa bahay, ang wika sa kanya ni Tari. Tay, bakit ho? Parang wala man lang kayong timbang. Anong nangyari tay? Ano ka mo? Paanong walang timbang? Ang bigat-bigat ko nga Tay, wala tay. Para kang sako na walang laman. Kung ganun, Ray, tinutuon niya yung sinasabi niya nang dahil sa hindi ako sumunod sa kanya. Anong ibig mong sabihin, tay? Ang ibig sabihin, Ray, dahil halos wala na akong timbang, malamang na kalahati na lang sa buhay ko ang natitira. Ngayon, Ray, ganito. Bago man lang ako mawala, maipapangako mo ba sa akin na kung sakali, maipaghihiganti mo ba ako? Tay, huwag naman ho kayong nagsasalita ng ganyan. Hindi Ray nararamdaman ko na mukhang hindi niya ako titigilan ng dahil nga sa pag-aari niya ang aking pagkatao at ang aking kaluluwa. Tay naman huwag ho kayong nagsasalita ng ganyan. Hindi po maganda yan. Dapat po, lumakas ang pananalig natin sa Panginoon. Siya lang po ang ating kakapitan, tay. Ewan ko ba, Ray, napanghihinaan na ako ng loob. Matapos nilang mag-usap, nagpasya muna sila na maligo. Tapos nun, natulog na sila. Ang ginawa pa ni Tari, gumawa ito ng bakod sa pamamagitan ng usal. Baka sakaling hindi raw sila mapasok ng demonyong si Pablo habang sila ay natutulog. Tay, gumawa muna ako ng pangbakod na orasyon upang hindi pasukin ni Pablo yung mga panaginip natin. Ayos yan, Ray. Sige, tara na. Magpahinga na muna tayo. Nung makatulog na itong si Tari, siya naman ang ginugulo ni Pablo. Kitang-kita ni Tari yung kanyang katawan na naroroon daw siya sa pintuan ng impyerno. Gulat na gulat si Tari dahil paano nangyari yun at pakiramdam niya totoo yung nangyayari. Nung oras na ito ay tulog si Tari, gising pala noon yung matanda. Dito Commander JH papasok yung kwento habang si Tari ay tulog at itong matanda ang gising. Nung tulog si Tari at yung matanda ay gising, ang nangyayari daw sa katawan ni Tari, nakikita ng matandang si Isko na umuusok daw ang katawan ni Tari at hindi ito mahawakan ng dahil sa sobrang init ng katawan niya. Ray, gumising ka, Ray. Labanan mo yan. Labanan mo, kaya mo yun, Ray. Paulit-ulit na sinasabi ng matanda na labanan mo yan at kaya mo yan, Ray. Alam kasi ng matanda na sa mga oras na ito ay naglalakbay malapit sa impyerno ang kaluluwa ni Tari. Sinubukan din ng matanda na gamitin yung mga dasal na nalalaman niya, kaya lang ay hindi ito tumatalab. Sa madaling sabi, Commander, itong matanda na si Isko ay wala ng kakayahan nung oras na ito. Nagtataka siya kung paano ba nangyari yon kung bakit nawala ang kanyang kakayahan sa espiritual. Anong nangyari? Bakit hindi na gumagana ang mga usal ko? Wika nitong matanda. Wala na siyang nagawa nung oras na ito kung hindi bantayan ang katawan ni Tari hanggang sa umabot sa umaga. Saka palang nagising si Tari. Mabuti naman, Ray, at nagising ka na. Alam kong malayo ang nilakbay mo. Pwede mo ba akong kwentuhan?
Tay, napakasama po nang nangyari sa panaginip ko. Akala ko, tay, totoo na. Mabuti na lang, hindi pa pala. Anong nangyari, tay, sa katawan ko? Bakit? Ba't may mga sunog ako sa katawan, tay? Ano? Anong may sunog sa katawan? Nagulat yung matanda dahil sa sinabi ni Tari na merong sunog yung mga katawan niya. Nung natulog kasi si Tari ay nakasuot siya ng mahabang damit at mahabang pantalon. Nung alisin ni Tari yung mga ito, dito tumambad sa matanda yung sinasabi ni Tari na meron siyang sunog sa mga katawan. Hala, oo nga. Kung ganun, Ray, hindi pala basta panaginip ang nangyari sa'yo dahil maaaring nung nandoon ka, ikaw ay... Opo, tay. Totoo ang hinala nyo. Habang nandoon ako sa kanila, ramdam ko tayong init. Alam kong hindi ko nahawakan yung apoy. Alam kong hindi ako nadampian ng dagat-dagatang apoy, tay. Pero yung init ay ramdam ko eh. At ito na ngayon, nasa katawan ko na. Hala, Diyos ko. Anong gagawin natin, tay? Ray, ang isa pa sa kinalulungkot ko, alam mo ba? Wala na akong kakayahan. Hindi na gumagana yung mga usal na nalalaman ko. Tinanggal lahat ni Pablo ang aking kakayahan. Paano nangyari yun, tay? Hindi ba, hindi naman po kayo purong kaliwa? Yun nga ang pinagtataka ko eh, kung paano niya nagawa yung mga ganun. Tay, baka naman pwede tayong humingi ng tulong sa inyong maestro. Yung maestro ko baka mo? Yan ang hindi ko alam. Kung buhay pa ba siya? Sa pagkakaalam ko, di hamak ang tanda niya sa akin. Sino ba yun, tay? At saka, saan siya matatagpuan? Kung maaari ay puntahan na natin siya habang maaga pa. Kung ganun, igayak mo ang inyong mga gamit. Aalis tayo ngayon din. Mahaba-habang paglalakbay pa ito. Saan po ba yun, tay? Sa Mindanao, sa parte ng Cotabato. Naroroon ang aking maestro na isang ganap na ermitanyo. Sige, tay. Mabilis na kinuha ni Tare yung mga gamit niya. Matapos nito ay pumunta na sila sa sakayan ng barko. Mahal ang tiket nung oras na ito pero baliwala lang yun sa kanila. Habang naglalayag daw yung barko, madalas nakatingin sa malayo yung matanda. Tila ba naiinip ito sa pagdaong ng barko doon sa pangpang. Tay, ano pong iniisip mo? Ang iniisip ko rin ay sana buhay pa ang aking maestro na ermitanyo. Siya lang ang makakatulong sa atin kung sakali. Tay, sa palagay nyo, papayag ba itong ermitanyo na tulungan tayo sa problema natin? Malamang ay papayag siya dahil ang aking maestro ay purong kanan. Lahat ng klase ng kadiliman ay nilalabanan niyan. Kung hindi mo lang naitatanong, Ray, ang aking maestro ay may kinabibilangan na samahan. Oh? Anong klaseng samahan po yun, tay? Samahan ng mga ermitanyo. Marami sila. Ako nga lang ang hindi pinalad na mapabilang dito. Kung ganun, tay, merong namumuno sa kanila. Meron, Ray. Pero kailanman ay hindi ko pa nakikita yun dahil wala siya rito sa Visayas at mas lalong wala siya sa Mindanao. Paano niya tayo napapamunuan yung samahan kung wala siya rito? Yun nga eh. Ang sabi ng aking maestro ay napakahiwaga ng buhay ng kanilang pinuno. Yan ang gusto kong malaman matagal na, kaya lang ayaw niyang sabihin sa akin. Maraming sikreto ang hindi ko pa nalalaman. Pero ganun pa man, talagang pinag-aalala ko rin kung buhay pa ba ang aking maestro. Kung buhay pa siya, tay, sana itulungan niya tayo. At yung pinuno nila, baka sakaling matulungan tayo, tay, dahil hindi biro itong kalaban natin. Yun nga eh, pinakamahirap na kalaban sa lahat, yung demonyo. At ang pinakamahirap pa dyan, yung demonyo na ito ay nagkakatawang tao at nakatira lang ito sa tabi-tabi.
Lahat ng pangyayari sa paligid ay alam niya. Malamang na alam niya rin na pupunta tayo sa aking maestro na ermitanyo. At ito na nga, Commander, nung dumaong na sa pangpang yung barko, madali silang kumuha ng kahit anong sasakyan na pwede nilang gamitin upang marating yung bahay ng ermitanyo. Kaya lang, pinagtataka ni Tari na halos lahat sa mga ito ay walang gustong pumayag, lalo na nung sabihin ni Tari yung lugar na pupuntahan. Ayon kasi sa kanila, hindi raw ito napapasok ng mga tao. Una sa lahat, marami daw mga naninirahan dito na mga rebelde. Pangalawa, marami daw kwento sa lugar na ito na merong mga aswang. Hindi na malaman ni Taray kung ano ba ang totoo, pero ang sinabi sa kanya ng matanda na ang lugar na ito talaga ay pinamumugaran ng mga rebelde. Ganun pa man, yung ermitanyo na yun ay kailanman hindi nakikita ng mga rebelde. Yung mga rebelde na ito ay nakikita ng ermitanyo, pero yung ermitanyo ay hindi nakikita ng rebelde. Nang dahil dun, malayang nakakagalaw yung ermitanyo kahit sa anumang oras niya gustuhin. Makalipas ang 2 oras na paghahanap ng masasakyan, may lumapit kila Tari na isang lalaking matikas. Ang sabi nung lalaki na ito, Tara na po. Inaantay na tayo ni Maestro. Mabuti naman pala, Buboy, at naririto ka pa. Tay, sino to? Siya si Buboy, ang dating mag-aaral ng aming maestro. tara na po, nag-aantay si Maestro sa inyo. Batid ni Maestro na pupunta kayo sa kanya. Tara na po at nag-aantay si Maestro. Sige, tara. Tay, sandali lang tay. Mahirap magtiwala rito. Baka mamaya rebelde pa ito, tay. Ray, magtiwala ka, kilala ko si Buboy. Dati na siyang mag-aaral ng aming maestro na ermitanyo. Sige ho tay. Pare, huwag kang masyadong mag-isip. Hindi ako katulad ng mga sinasabi mo. Ako ay simpleng tao na matagal nang nag-aaral ng lihim na karunungan. Batid ko sa pagkatao mo na ikaw ay isang albularyo, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka maaano dito. Maniwala ka. Kahit sabihin pa na yung pupuntahan natin ay maraming mga nakatirang rebelde. Huwag kang mag-alala pare, hindi tayo makikita ng mga yon. Akong bahala. Ang sinakyan nila Taray ay kariton. Hinihila ito ng kalabaw, papasok sa gubat. Binabagtas ng kalabaw yung dasdas ng tao. Batid na rin noon ni Taray na sa paligid ay talagang maraming nakatingin. Pero sabi naman dito ng matandang si Isko, wag na lang daw pansinin ang mga yun, habang itong si Buboy ay nasa harapan ng kalabaw tumatawa. Sinasabi pa nun na wag masyadong pansinin yung mga nakatira sa paligid dahil ang mga ito ay kayang-kayang utusan nitong ermitanyo na kanilang maestro. Lumipas ang 3 oras na pagbabagtas ng kalabaw sa loob ng gubat, narating na nila yung kubo na bahay ng kanilang maestro na ermitanyo. Nakakita rito si Tari na may nakaupo sa harapan ng pintuan. Batid ni Tari na tao yun dahil naninigarilyo ito. Tay, ito na ba yun? Parang iba yung pakiramdam ko dito, tatay ah. Huwag kang mag-alala, Ray. Ang nararamdaman mo ay katotohanan. Walang delikado rito. Maestro! Magandang gabi sa'yo! Ang sagot naman daw ng maestro. Oh! Nalibot ka yata rito. Teka, sino ba yung kasama mo? Maestro, siya ang aking pamangkin na si Ray. Ipapakilala ko sa'yo, manggagamot na galing pa ng Pangasinan.
ganun ba? Halika kayo't pumasok kayo sa aking bahay. Pagpasok nila sa bahay, napansin ng ermitanyo na ito na tila ba merong pagbabago sa katauhan nitong matandang si Isko. Kaya ang sabi nito, Isko, anong nangyari sa'yo? Bakit? Nabawasan na ang buhay mo? Maestro, ipagpaumanhin mo po. Totoong ako ay merong hindi nagawang maganda. At ito na ngayon yun pinagbabayaran ko na. Isa lang ang kahilingan ko, maestro. Gusto ko ay maipaghiganti man lang ang aking anak. At saka, batid ko, maestro, na hindi na ako magtatagal. Kung ganun, Isko, ang pakay mo ba rito ay humingi ng tulong? Anong klaseng tulong ba? Sino ang gumugulo sa inyo? Ray, sino ang gumugulo sa inyo at sino ang pumatay sa sinasabi ni Isko? Bago ko po ikwento ang katotohanan, pwede ko po bang malaman ang inyong pangalan? Sige. Isko, sabihin mo na sa kanya kung ano ang pangalan ko. Ray, siya ang aking maestro. Ang pangalan niya ay Ermitanyong Indang. Indang? Parang narinig ko na po yung pangalan nyo. Kasi po, nung nasa Pangasinan ako, meron akong pasyente at nababanggit niya yung pangalan ng Ermitanyong si Indang. Dito rin yun sa Cotabato. Sino'y taong yun? Anong pangalan niya, Ray? Ang pangalan po niya, Romel. Nagpagamot siya sa akin dahil yung asawa niya raw dito sa lugar na ito ay ipinakulam siya. At ang pagkakaalala ko po, dahil nabanggit niya yung pangalan nyo, lumapit siya sa inyo bago siya pumunta ng Pangasinan at doon na manirahan. Tama, kilala ko si Romel. Si Romel ang lalaking lumapit sa akin at humihingi ng proteksyon. Sinabi ko kay Romel na pagpunta mo doon sa lugar na pupuntahan mo, ay ipakonsagra mo uli ang gamit na ito. Tama nga ho. Nagpakonsagra sa akin ng gamit si Romel. Galing daw ito sa isang ermitanyo. Ano po ba ang nangyari? Bakit? Parang hindi nahubuhay yung ibinigay nyo kay Romel. Ang katotohanan niyan, Ray, ay buhay yun. Kaya ko lang ipinaulit na ipakonsagra sa kung sino mang albularyo ang makikilala niya. Dahil nais ko na yung nakatirang albularyo na malapit sa kanya at yung hawak ko na ibinigay ko kay Romel ay maging magkatuwang. Ano pong ibig niyong sabihin, Ermitanyong Indang? Ray, sandali lang ha. Gusto kong sumingit sa inyong usapan. Yung sinasabi ng aking maestro ay hindi mo maiintindihan. Tay, importante pa ba yun, Tay? Baka naman pwede, Tay, na sabihin na natin yung sadya natin dito kay Ermitanyong Indang. Baka sakaling matapos na yung problema natin, Tay. Habang lumilipas ang oras, alam nyo ba, mas lalo akong nakakaramdam ng takot. Sige, sabihin nyo na ang inyong mga gustong sabihin. Hindi mo ba nararamdaman, Isko, na ako ay mahina na? Baka sakaling matulungan ko pa kayo bago man lang ako mawala. Nang sa ganun, ang aking presensya ay maiiwan sa inyong dalawa. Buboy, maraming salamat, Buboy, dahil sa tagal ng panahon hindi mo ako iniwanan. Maestro Indang, hindi ko po kayo iiwanan. Kayo na po ang pamilya ko. Huwag naman po ninyong sabihin na malapit na po kayong mawala. Buboy, kung ano man ang mangyari, alam mo na ha. Sandali lang po, Maestro Indang. Bakit parang iba na po yung sinasabi ninyo ah? Alam nyo, sinabi ko dito sa aking pamangkin na si Ray ay mukhang mauuna na rin ako. Nang dahil naman sa sinasabi nyo, Maestro, mukhang magsasabay pa tayo.
Isko, parang ganun na nga. Pero, alam mo ba na kahit ako ay wala na ay pwede ko kayong gabayan? Kung ganun po, maestro, ay maraming salamat. Ang katotohanan po ng pagpunta namin dito, dahil itong si Pablo ay ginugulo kaming dalawa ng pamangkin kong si Ray. Pablo ba ka mo? Si Pablo ay kilala ko. Marami nang niloko na mga manggagamot yan. Kung ganon ay isa ka din sa naloko ni Pablo. Tama ba ako doon, Isko? Opo, maestro. Tama po kayo. Yun po ang inilapit namin dito. Baka sakaling matulungan niya kami. Ang tanging maitutulong ko lang sa inyo, Isko, Ray, ay pamanahan kayo ng kakayanan upang malabanan si Pablo. Ano po yun, Ermitanyong Indang? Saka, kung sakali mang pamanahan nyo kami ng gamit, paano ho namin ito gagamitin? Buboy, kunin mo ang aking libreta. Isabay mo na yung maliit na baul. Mabilis na kinuha ni Buboy yung ipinag-uutos nitong si Ermitanyong Indang at nung ibigay ito sa kanya, binuksan nito yung baul na maliit. Kitang-kita ni Tari yung napakaliwanag na nagmumula doon sa loob ng baul. May kinuha ito na isang bagay na bilog. Ibinigay ito kay Tari matapos nun ay ipinasa doon sa matandang si Isko. Ano ho ito, Ermitanyong Indang? Tay, alam niyo ho ba ito, Tay? Yan Ray, yung mutya ng liwanag. Tama ka ng sinabi, Isko. Mutya ng liwanag ito. Nais ko sanang ipamana ito kay Buboy pero sa aking palagay ay mas kailangan ninyo. Kung ganun ho, sa amin niyo po yan ipapamana? Oo nga, maestro. Sa amin niyo po ba yan ipapamana? Kung ito lang ang tamang paraan upang maligtas kayo sa inyong mga pagsubok, kailangan niyo itong tanggapin. Iharap niyo ng tama ang inyong pagkatao sa Ama. Kailangan niyo itong gawin upang malampasan ninyo ang pagsubok na ipinararanas sa inyo ni Pablo. Buboy, patawarin mo ako kung hindi ko sa iyo ito maipapamana. Ang sagot ni Buboy ay ayos lang. Mas importante daw kasi na si Tari at itong matandang si Isko ang dapat na magtangan nito. Sigurado ho kayo ibibigay niyo sa amin yan? Sigurado ako. Yan ang kailangan ninyo, lalong-lalo ka na, Ray. Marami ka pang kailangan gampanan sa mundo na ipinag-uutos sa atin ng Ama. Malapit na akong mawala, Ray. Ipagpatuloy mo ang mga nasimulan na kabutihan. Kailangan ka ng Panginoon. Maestro, sandali lang po. Hindi ko talaga gusto yung sinasabi mo eh. Sa aking palagay, aabutin ka pa ng mahigit 1 dekada. Isko, kung yan ang akala mo, mas maganda. Pero batid ko na ako ay kukunin na ng Ama. Kung ganon, maestro, sabay na lang po kaya tayo. Pinapatawa lang kita, maestro, ha. Huwag ka sanang magagalit. Ayos lang, Isko. Embong halika, lumapit ka sa akin. Kuhanin mo ito. Lulunin mo. Kailangan na magamit mo ito upang matalo ninyo si Pablo. Sandali lang po. Baka ho po pwede na ito na lang si Tatay Isko ang magtanga nito dahil ang buhay niya ay kalahati na lang. Tatay, baka mo? Ano ba ang totoo, Isko? Ipagpatawad mo, maestro. Ang katotohanan niyan, kapatid niya yung aking manugang. At hindi ko siya pamangkin. Kung ganun, Isko, talaga palang kalahati lang sa buhay mo ang natitira. Sige, ikaw na ang magtangan nito at labanan ninyo si Pablo.
Tiyakin mo lang, Isko, na itong si Pablo ay maitatapon mo sa impyerno. Nahati na ang katawan upang hindi na ito mabuhay pa ng kataas-taasang demonyo. Makakaasa ka, maestro, na gagawin ko ito. Maraming salamat. Kung ganun, maestro, ngayong naibigay mo na sa akin ito. Ano ba ang gusto mo? Iinom ba muna tayo ng tuba? Biro lang, maestro. Kaya mo pa bang uminom? Akala mo naman sa akin hindi ko na kayang uminom. Kaya ko pa. Buboy, kumuha ka nga doon ng maiinom. Wag na ho. Wag na po kayong uminom. Saka, mukhang hindi nyo na po kayang uminom eh. Nako, mukhang magandang laban to ah. Meron silang hawak na mutya ng liwanag. Napakalupit nito. So paano? Batiin na ba natin kayo? O sa susunod na? Pero syempre kailangan natin kayong batiin. Baka magtampo na kayo kay Commander JH at hindi nyo na i-watch yung aking mga video, okay? Kauna-unahan, binabati ko po si Arman Steve Lacamura, Mart Ayuman, John Kelvin Gamas, June Mark De La Rosa, Wilson Elupre, Robert Vicencio, Jane Pernan, Gayuday, Rex James Malais, Ana Marie Blair, John Patrick Monata, Maya Lori, Ray Di Guzman, Ariel Ramirez, Leo Urbano Esnardo Talon, Josephine Barrientos, Rico Perez, Herley Bonto, Rolando Gutierrez, Banji Pedrosa, Ronald Alcoroque. Binabati ko po si Jennifer Shields, Miss Ancheta Channel, Aaron Rado, Ana Punaki, Florencia Di Guzman, Julius Tade, Jeffrey Bersabal, Angelito Barot, Aida Aplacador, Fernando Taong, Janry Acub, Love and Sadness, Malayang Amihan, Lisel Ancheta Trinidad, Adrian Javier, Peli Kibalo at kay Bless Nabaha. Siya nga po pala, baka malito po kayo yung pagsasalita po ng maestro nila tapos itong matandang si Isko. Medyo may hawig po kasi yung boses pero intindihin nyo na lang po na maigi. Okay, yun lang po at maraming salamat po sa sumusuporta sa maliit kong channel. Wag po sanang magtatampo yung hindi ko po nabati dahil hindi ko po talaga makita yung ibang comment. Pasensya na po. Yun lang po at sana mag-enjoy po kayo sa kwento na ito. Salamat.